we're back! Yeah, we're back! Ikaw na naman. Yeah. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-30 ng Abril taong 2013. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin, kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman, si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sports. Ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Title Showdown ni na Pinoy Challenger Denver The Excitement Coelho at Chinese WBC Minimum Weight Champion Xiong Zhaozhong. Itinakda na sa Hunyo 28. Barangay Ginebra San Miguel veteran slotman Kirby Raimundo nahirang bilang Axel PBA Press Corps Player of the Week. 2013 Asian Triathlon Championship sa Subic, Zambales dinomina ng mga Japanese Olympians. Mas malaking bilang ng mga partisipante inaasahan sa Globe Mountain Bike Challenge sa darating na Sabado. At Houston Rockets hindi pumayag na ma-sweep sila ng Oklahoma City Thunder sa opening round ng playoffs ng NBA. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na, Princess at Mucha. Tayo napapanood din sa worldwide via ptv.ph at nadidinig ng live sa DCSR Sports Radio 918. Sa boxing, handa na ang kampo ni Denver The Excitement Coelho na dumayo sa kuta ng kalaban. Matuloy lamang ang kanilang pinaka-asam-asam na title shot. Makailang beses na pong ipinagpaliban ang dapat sana'y mandatory title challenge ng Iloilo Puncher. Pero ngayon ay naatasan na ng World Boxing Council si Chinese champion Xiong Zhaozhong na itaya ang corona laban kay Coelho. May report si JP Palileo. Upang hindi na maunsyami ang halos abot kamay na title challenge, willing ang kampo ni Pinoy WBC Minimum Weight Top Contender Denver Coelho na magparaya sa lahat ng mga hihilingin ni Chinese champion Xiong Zhaozhong. Kwento ni boxing promoter Aljo Haro, may verbal agreement na sila Chinese counterpart Lu Kang na sa June 28 isagawa ang title clash ni Coelho at Xiong, alinman sa Dubai, Macau o China. So 100%, 101% tayo na talaga. Probably June. At dahil batid niya na may takot sa kanila ang Team Xiong, handa umano si Haro na isabong si Coelho maging sa loob ng Chinese rival. May linaw na kaming usapan dahil dali ako ng China tapos dito ng Bangkok dahil nakipag-meeting ako dun sa promoter ng Chinese, di ba? Sa manager niya. Magugunitang makailang beses nang nadiskaril ang dapat sanay mandatory title shot ni Coelho dahil na rin sa patuloy na pag-iwas ng kampo ni Xiong. Ang kabatuan Iloilo Pride kasi ang itinuturing na most dreaded minimum weight ngayon dahil sa kanyang taglay na bilis at lakas ng suntok. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, kung si trainer Robert Garcia ang masusunod, dapat munang manatili si super bantamweight si Nonito Donaire Jr. Ito'y dahil may unfinished business pa di umano ang tinaguriang The Filipino Flash sa 122-pound weight class. Kabilang narito ang planong paghihiganti kay Cuban tormentor Guillermo Rigondo. Ang kabuong detalye ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Sa kabila ng pagiging matunog na balitang aakyat na ng timbang si Nonito Donaire Jr., naniniwala naman ang trainer nito na si Robert Garcia na hindi pa panahon para lumipat ng dibisyon si Filipino Flash. Para kay Garcia, mayroon pang unfinished business si Donaire sa super bantamweight class bukod sa pagiganti nito sa kanyang huling laban kung saan natalo ito ng decision verdict kay fellow champion Guillermo Rigondo ng Cuba 2 linggo na ang nakakaraan sa New York. Ayon kay Garcia, malaking laban na maituturing kung ihaharap si Donaire sa bagong WBC Super Bantamweight ruler Victor Terrazas, ang sumisibol na world champion mula sa Mexico. Gumawa ng ingay si Terrazas nang makopo nito ang vacant WBC crown via split decision laban sa isa sa pinakasikat na champion ng Mexico na si Christian Mijares noong 1 linggo sa Mexico City. Isa din sa malaking pangalan na tinalo ni Terrazas ay si Fernando Montiel na para sa WBC Silver title noong May 2011 sa Mexico. Panalo si Terrazas via 12-round split decision. Ang 30 anyos na si Terrazas ay may record na 37 wins, 2 losses at 21 knockouts.
Dagdag pa ni Garcia, malaking laban pa din na may tuturing kung magkakaroon ng rematch sina Donaire at Rigondeaux. Sa ngayon ay nagre-recover si Donaire sa kanyang right shoulder operation na kanyang natamo sa laban kay Rigondeaux. Bukod pa dito ay naghahanda na din si Donaire sa pagiging isang tatay dahil sa napipintong panganak ng kanyang asawa na si Rachel sa buwan ng Hulyo. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Di pa tayo sa professional basketball. Sa wakas, tumikim na rin po ng panalo ang Alaska Aces laban sa kanilang dating coach na si Tim Cone. Sa pangunguna ni import Robert Dozier na tumikada ng 28 points, 27 rebounds, tinambakan ng Alaska ang defending champion San Mig Coffee Mixers 86-67 sa Game 2 kagabi upang itabla sa tig-iisang panalo ang kanilang best-of-5 semifinal series. Si Dozier ay nakakuha ng suporta mula kay point guard JV Casio na nag-ambag naman ng 16 markers para sa Aces habang sina Joe Devons at PJ Simon naman ang namuno sa atake ng Mixers sa kanilang tigla 15 puntos. Umalagwa ng 43-28 lead ang Alaska sa halftime at nagawa pa nilang palubuin sa 23 points ang kanilang bentahe sa huling bahagi ng third quarter. Mula dito ay hindi na nagpabaya pa sa laban ng Alaska hanggang sa tuluyang matuldukan nila ang 9-game losing skid sa head-to-head duel nila ng San Mig Coffee. Sa PBA pa rin, dahil pinatunayan niya ang ibubuga pa siya, si Barangay Ginebra San Miguel veteran slotman Kirby Raimundo ang nahirang bilang Axel PBA Press Corps Player of the Week. Ang 32-year-old power forward ay nag-average ng 15.5 points at 8 rebounds sa ng PBA Commissioner's Cup, kung saan hinila niya ang Ginebra sa series tying win kontra Talk and Text Shopang Texters sa Game 2 noong isang gabi. Ayon kay Ginebra coach Alfrancis Chua, tiwala siya at masaya siya sa performance ni Raimundo, kaya naman binigyan niya ito ng karagdagang playing time ngayong semifinals. Inilahad rin ng ponytailed mentor na dinapuan lamang ng sakit at hamstring injury si Raimundo kung kaya't bumaba ang laro ng Bataan Natives sa eliminations. Ang Game 3 ng semifinal series ng Ginebra at Talk and Text ay idarao sa Mayo 8 at dito ay inaasahang makasama na ni Raimundo sa frontline ng crowd favorite team sina Billy Mamaril at Ruby Hatfield. Samantala, mas malamang sa Game 3 ng semis ay makalaro na ulit si Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark Caguiwa. Ito ang ibinunyag sa PTV Sports ng reigning PBA MVP kasabay ng pagbubunyag na isinasagad na niya sa ensayo ang kanyang mga paa para makondisyon. Kahapon at kanina po sa 2 oras na drills sa Xavier Gym si Caguiwa kahit pa nakabakasyon ng 2 araw ang kanyang mga kakampi. Sa ngayon ay masayang ibinalita ni Caguiwa na wala ng sakit sa kanyang kaliwang tuhod na nagtamo ng MCL injury, may 6 na linggo na ang nakakaraan. Dahil dito, sinabi ng tinaguriang The Spark na kondisyon at game shape na lamang ang kanyang hinahabol at mas malamang ay tumapak na muli siya sa hard court. Ang Ginebra ay kasalukuyan nakikipagbuno sa arch rival na Talk and Text Tropan Texters kung saan tabla sa tig-iisang panalo ang dalawang koponan sa Commissioner's Cup Semis. The cheaper, the better. Ito ang ipinangako ni Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia sa nalalapit na hosting ng biggest basketball event in the country ngayong taon. Masidhi na ang nakipag-usap si Garcia sa pamunuan ng Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena upang maibaba sa kalahati ang halaga ng mga tickets para sa back-to-back exhibition games ng Shanghai Sharks kontra Selection at Gilas Pilipinas sa susunod na linggo. Base sa plano, makakaharap ng Shanghai Sharks ang Gilas Pilipinas sa MOA Arena sa Mayo 6 bago nila makatapat ang PBA selection sa Araneta Coliseum sa Mayo 7. Sa ngayon ay may kamahalan pa ang ticket sa naglalaro sa 2,600 pesos, bagay na malayong-malayo sa presyo ng PBA na 1,000 lamang sa Patreon. Giit ba ni Garcia, ang layunin ng proyekto ay hindi dapat maging profit-oriented dahil ito ay isinagawa para ipagdiwang ang Philippines-China Friendship Games. Punta naman po tayo sa world basketball scene sa NBA. Hindi pumayag ang Houston Rockets na ma-sweep sila ng top seed ng Oklahoma City Thunder sa pangunguna ni Chandler Parsons na nagbaon ng 27 points. Naungusan ng Houston ang visiting team na Oklahoma City 105-103 kanina upang palawigin sa Game 5 ang kanilang serye. Si Parsons ay inagapayan ni Beverly na nag-ambag ng 16 markers para sa Rockets habang si Kevin Durant ay pumukol naman ng 38 points sa kanyang losing effort para sa Thunder. Sa pamamagitan ng third quarter assault ay nakabalik sa laban ng Rockets at nakagawa pa nilang hawakan ang 2-point lead sa closing minutes ng final period.
Nagkaroon ng pagkakataon ng Thunder na maipuwersa ang overtime, subalit sumablay ang layup ni Serge Ibaka kasabay ng pagtunog ng final buzzer. Sa ngayon ay hawak ng Thunder ang 3-1 advantage sa serye nila ng Rockets at ang Game 5 ay idaraw sa kanilang home court sa araw ng Huwebes. Sa cycling, memorable at worthwhile experience ang ipinangako ng mga organizers sa mga magsisalahok sa 4th Globe Mountain Bike Challenge sa Sabado. Tinatayang nasa mahigit 500 participants ang makikisaya sa event na may layuning makatulong sa pagpreserba ng kalikasan. Nagbabalik si Cristabel De Leon. Lumobo sa halos triple ang bilang ng mga partisipante ng 4th Globe Cordillera Mountain Bike Challenge na magaganap sa La Trinidad, Benguet ngayong weekend. Ang one-day event ay proyekto ng Globe Corporate Social Responsibility Department na may planong magtayo ng 30 nurseries para sa seedlings sa mga puno na itatanim sa palibot ng Cordillera. Ayon kay Globe Corporate Social Responsibility Official Carmela David, pumalo na sa 500 bikers ang nagparehistro sa kanilang pakarera na may layuning imulat ang publiko sa matinding pangailangan na protektahan ng ating kalikasan. We want to showcase kasi yung the Cordillera Mountains, which is yung kung ano naman po yung pinoprotect natin. So, having a race format or mas competitive format, hindi nila gano'n ma-appreciate yung environment or yung ruta po. At dahil hindi karera ang magiging tema ng event, sinabi ni David na tulad ng unang 3 stagings, magiging memorable at experience ang paglahok sa Globe Cordillera Challenge. Actually, we exceeded yung target number namin of 300 bikers. As of today, we have about 500 bikers who registered. Here, meron pong nag-register mga 320 bikers, but So, ba't kayo lumaki ngayon? we gained yung trust din, tapos nag-gain track na rin po from the bikers community. Dahil 4th year na siya, so ang feedback from some of the bikers, napag-uusapan na siya. So medyo inaabangan na rin daw na event, na biking event. Ang Globe ay ang pinakamalaking telecommunications company sa bansa, kaya naman ang pagtayo nito bilang warrior of the environment through sports ay isang welcome development para sa lahat. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Ganyan. Sa Sabado na yan. Sarap sumali dyan. Ayaw mo sumali? Oo, pag-iisipan na. Bakit? Kasi, busy. Ano ikakabisi mo? Ang nambugso pa lamang po yan ang mga update na aming ihatid sa inyo. Uy! Mahaba-haba ang ating magiging impormasyon ha. Kaya wag ho kayong kakalas. Babalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Hey you guys, this is Jared Dillinger from Talking Textual Contexters. If you want PBA updates, watch PTV Sports. Ang daling itulak. At nagbabalik ang Uy! pinakamalawak sports newscast sa bansang PTV Sports. Welcome back to iSports. Lamberto Anay kami, si Meg nga kanina, ayaw na ng studio, gusto field eh. Oo, parang doon na, no? Pero hindi umitim, ano? Hindi umitim yan. Maputi yan eh. Maputi kasi yan eh. Halika Meg, halika. Pakita mo kay Meg. Ayan, tignan mo oh. Umitim. Ayan, Hindi, yung coverage mo namin sa Dumaguete talagang nagbilado kami. Kaya ayan, tignan nyo. Asan yung tan color mo? Ayan. Pakita mo. Tapos yung kilikili mo, maitim pa eh. Tignan mo. Excuse me. Ano? Nakaleisure yan. Nakalisip daw, lisip. O sige na, babay na. Okay, out ka na. Okay. Anyway, so ano gagawin natin, Nicole, ngayon? Ang gagawin natin ngayon? Ah. Of course, so we're going to do Ba't iSports. may iba ka ba bang naisip na gagawin, Nicole? Parang naninibago ka. Oo, parang ano eh. Parang nakakapati si Nicole. Eh, siya naman nagtrabaho rin. Nagtrabaho sa- din, oo. Mas mahirap yung sa kanya. 1 month. Hindi. month yun. Yung, family, ano sila eh. Family affair. Oo. Hindi, pero ano, congratulations sa coverage mo. Oh, ah. thank you. 3 kinover niya, partner. Yung Clark, yung Karate Do, di ba? Tapos yung kay Triathlon. Johnny Tam. Oo, tsaka yung triathlon. Okay, anyway, paano sila makakapagpadala ng mensahe sa atin, Nicole? All you have to do is follow us on facebook.com/PTV4Sports or on twitter.com/PTV4Sports. You can also email us on ptvsports@mail.ptv.ph. Okay, so pagka nagpadala ho kayo ng text naman sa amin, type radio, space SR, space pangalan, message 2311 Global Touch Mobile 350 Smart Auto and ex-subscriber. Okay, so basa na tayo agad ng mga messages natin. Nicole, ikaw magbasa. Na-miss ka namin na, na-miss namin yung tinig mo. Simulan ho natin sa ating Facebook account. Okay? Okay, from Zine Marco Lumanlan.
Sir Snow, kailan po itutuloy ang semis? Ay, anak ko, Dennis. nagte-text agad, oh. Siyan, Siyan. Marco. May 8 double header tayo. Kasi di ba itong semis yung game Isa, 1, spread out. game 1, game 2, parehong 1 game lang. But this time, double header. So, 8 na yan. At malamang, sa report nga natin kanina, Denise, si Mark Kagiwa, May play. mas malamang. Ang ganda ng interview sa... Iba talaga si Snowbado. Talaga. Uy, sino yan? Ito, basahin mo Parang natin. ang taray niya. Basahin ko muna isa, ha? Si Romel Macmac Nolasco, ano po oras laban ng Hinebra sa Wednesday? Wala akong laro bukas, Alam ha? ko, second game sila. Alam ko rin, second game sila. Ito, Yeah, may speed. 7:30 p.m. Yun, oh. Sa Araneta. Araneta Coliseum. Tapos San Migo, show the rematch ni James Shop tsaka ni Abueva. Yes. 5:15. Kiss mo ko. Pogi mo. Nagkakapikunan ho yung dalawa eh. Pero ako matagal ng pikon dun eh. Joke lang. Okay, Dennis, ito na. Ito, ano sabi mo? Nagko-comment, oh. Sandali, nagko-comment yung camera mo. Ano sabi mo, ano? Mayabang. Sino? Yung number 8 ng ano. Okay. Tingnan nyo, yun ang tinatawag na interview behind the camera. Behind the scenes. Behind the scenes, Behind the yes. camera. Okay, Subong Manawang. Hindi ko yung cameraman ho namin na yun. Pinangalanan. Alam mo ba yung cameraman natin na yun? Dating kinukuha ng model na Red Horse yan. talaga? Macho, tsaka may bigote siya. Eh, ang kaso, ang hilig niya, gatas. Oh, pogi yan eh. Pogi yan eh. Gatas may hilig yan eh. Tsaka ano, maganda lalaki talaga siya. Teka nga, tingnan natin. Picture ko. Ayan, ito ho, yung mga taga-Alaska. Ito ho, titigan nyo yung mukha niya. Oh. Ito. Parang wala tayong show, no? Kung ano lang yun. Okay, anyway, basa ka pa, Nicole. Okay, what's it? Si Jason Collins. Si Wan Chin Chongqing ha? Yeah, I don't know his name. Washington Wizards Jason Collins, number 98. Straight or gay, the important thing is the heart of winning in every game in the world of basketball. Attorney Ed. With Attorney Ed. Hindi, nakatag. Tag. So ito si Jason Collins, Dennis, for the first time sa NBA. First time to sa NBA. Na-active. Kasi dati meron na eh. Meron nang umamin na nag-gay siya. Nag-gay siya. Gay siya. Si John Amici. Tama. Naalala ko yun. Amici. Sino nga pala? Amici. Sabi ganun. Amici. Pero ito si Jason Collins, ang istorya nito ho, sa mga hindi pa humakahabol. Ano? Pakita mo nga direct yung sa screen. Si Jason Collins, inilabas niya ng headline eh. Banner story ngayon yan. Ha? Tapos Sports Illustrated. Sports Illustrated pa. Umamin siya, Dennis, na siya ay... Gay. Tagalog, Becky. Becky. Becky po ba talaga yun sa Tagalog? Becky siya. Hindi, ano na yun, colloquial term. Volleyball ang peg. Pero alam nyo, may isang player sa PBA na pinagdududahan nila. Yung isa kasi retired na eh. Tawa ka ng tawa, Dennis retired na eh. Tatanong ko pala sa'yo. Pero kaya sa PBA. Ganyan, no? Pero sa PBA, direct pakita mo naman na kami. Ayan. Yung sa PBA, Sino yung sa PBA? meron isang player doon. Kung pa si Snowbado. Nagkukwento na sila, tinititigan nila yung nasa screen. Kumbaga sa basketball, si Snowbado, playing coach eh. Ayan. Alam ka rin, coach. Ayaw ka pakinggan. Titigan nyo, ayan. Titigan nyo, huwag kayong magsalita. Ang taray ng post niya. Pinuha ko sa Derek Hindi, pinagtitripan tayo ni Leo. Hindi, ito na, magkukwento na ako. May isang player sa PBA, pinagdududahan ng mga kakampi niya na... Kasi pag nagpupunta sila sa probinsya, pag nagpupunta sila sa probinsya, siyempre yung mga player, pagka nag-shower yan. Kasi dito kasi sa Araneta, di ba, enclosed eh. Di ba? Cubicle yung mga... Nakapunta ka na ba doon? Ba't alam mo? Sa CR. Sa Barako, siyempre. Yung isa, ayaw raw sumabay maligo. Tsaka di ba yung mga practice ng mga player, hubad na agad yun, di ba? Sa dagat. Yun daw, hindi. Nahihiya. Ganon. Ayan, ganon. Tapos, yun daw player na to, itong isa na tong player na to, pag tumayo, paano tumayo yung talagang player, yung natural? Sino? Yung mga macho. Ayan. Ayan. Parang ngayon lambot eh. Hindi, parang galing sa... Hindi, galing sa yellow eh. Yellow. Itong player na to, partner. Itong player na to pilporing pa naman daw. Pilporing ba? Ganyan tumayo. Ayan, ganyan tumayo yun. Yung tapis nandito. Hindi, pag nakatambay. Pag kunyari, naka-ready. Tanong mo yung daddy mo. Malamang alam niya yun. Sino kaya yan? May ano na. Pero hindi sa Barako yun, Hindi sa Barako. Pag malagkot si... Nag-Ginebra yan, Nag-Ginebra yan. Ay, hindi doon. Hindi sa Ginebra. Post-it for Miss Universe. Air 21. Teka muna. Ba't iniisa-isa mo? Hindi, sabi mo, tanong si tatay niya eh. Pagalitan tayo ni Mikey rito. Si Jason Rubio. Jason Rubio. Sa Twitter, Sir Snow at Miss Nicole, palagay ninyo po ba makukuha ng Barangay Ginebra San Miguel ang first top pick sa PBA draft? Thank you. Dennis, ikaw sumagot. Ginebra ba eh? Sino ba may hawak? Air 21. 21 yung hawak nila eh. Kaya lang, 2 beses na nagko-quarters yun eh. Yung Air 21. May chance mo na malaki dyan,
Sunmig, kasi hawak nila yung rights ng Global Court. Tsaka po, Rain or Shine, hawak nila yung Yung sa rights. Barako. Bull. Yun. Okay? So, tama nga, Barako Global. Okay, so kailan po ang PBA All-Star? Sabi ni Aislinn Sampang Niza, sa Twitter pa rin po yan. Hindi ka Dennis? kasama? Hindi. Na-invite ka? Hindi. Ikaw? Print ka ba? Ha? Print ka? Oo naman. Oo Columnist nga pala, ako eh. print ka pala. Ano? Oo nga, ano? Hindi ako na-invite. Pumunta ako sa Globe. Mountain Bike Challenge. Sige. Okay, game. Ano sabi niya pa? Sa bahay lang. Charmin Bozon. Teka, yung All-Star game is on Sunday. Start na yan. Yun yung game talaga. Game talaga, oo. But before that, Ngayon, alam ko May ngayon. 1. Ngayon ang start eh. Nag-fly na sila dun sa Digos, di ba? May iba bukas. May 1. Ayun. Okay, next. Sabi ni Paulo. Sir Snow. Sir Snow, may lineup po para sa PBA All-Star, Slam Dunk, and 3 points. Ganda talaga ni Nicole. Ganda talaga ni Thank you. Nicole. Oo. Si Meg naman, maganda din naman ah. Oo naman, maganda talaga si Meg. Hindi, maganda talaga yun si Meg. Ang dami nang kagusto dyan doon sa Dumaguete, partner. Oo. Malo. Yung mga binibinano na souvenir, niregalo na lang kay Meg eh. Di ba, no? Yung mga ano, ang dami. Parang ang tingin nila kay Meg doon, Diyosa. Okay, si Diane Krishna Ison. Yes, live ulit ang PTV Sports. I miss it. Live naman tayo sa Live naman ho kami. Live na live. Oh, live yun. Kaya lang, remote lang ho kami. Hindi ho kami nakakapag-text. Ito, Yeah. speaking of text messages, ang sabi ni Mark, Welcome back po, Sir Snow and friends. Uy, parang Nabawasan na po ba ang distance ni Abueva kay Fajardo sa Rookie of the Year o ganun pa rin? Wala pa yung latest. Ako, meron naman latest Pero na stats. pero ako tingin ko, partner mukhang lumalayo pa nga ng bahagya si Abueva. Bakit, Dennis? Well, si Fardo for a while nagkaroon ng injury. Oo. Tapos, si Fardo kasi may time na maganda laro, may time na nabobo. Kaya hindi May na time na, Tapos, ngayon, Na-injure pa. ousted pa sila. Oo. Tapos Ayos eto nasa semis na naman. At saka yung points sa semis, mas malaki. Oo. Diba? Tapos itong si Abueva kasi, iba ho kasi yung talagang iba yung hustle na ibinibigay niya for Alaska. Nakahassle yung kalaban eh. Tsaka Like si James Yap. Tsaka ano pa dyan, James tuloy, Dennis, yung Alaska po, sinasabi ng iba, kung wala yung Abueva doon, tanggalin mo sa equation, hindi nila mararating yung narating nila ngayon. Dahil ang dami nila mga... Pwede. ang daming mga intangibles na ibinibigay ni Abueva aside from yung usual rebound, defense, aggressiveness. Okay, next. Good PM, Sir Idol Snow. Ma'am Nicole at Sir Prince Dennis. Sama niyo si Meg, ha? Pag bumati kayo, ha? Okay, game. Ano? Ask ko lang po if nasan na now si Lordy Tugade. Kasi bagay na bagay siya sa Nig PR? Sa Sanmig, para katuwang. Katuwang Ayan. sina PJ Simone Simone, ayan. at James Yap. James Yap. Yeah. Si Lordy, sige tawagan natin, pero bago yan, si Rudy Linganay. Okay, nag-text sa atin. Okay, anyway. Ba't may alam ka ba doon, Rudy? Okay, pag-greet naman po dito sa Zamboanga Linganay family and happy Gilboy Akusa. Okay. Meron na kilala, si Derek Akusa yan. Oo. Iba naman Akusa. Akusa yan. Okay, anyway. Sino yung tinatanong? Si Lordy Tugade. So habang kinukonta ko si Lordy Tugade, dahil ka pa. Basa ka pa ng ano Okay, yan. another text message. Dapat nang magretiro si Pacman kasi laos na siya from Franco. Dennis, ikaw nga sumagot yan. Hindi pa naman siguro Laos. Bakit? Pero although ako, kung magre-retiro, okay din lang naman. Kasi parang wala na dapat i-achieve no? Although yung talo niya nung huli, pero for me, yung mga panalo niya before is mga legit. So talagang gano'n nangyayari. But kung magre-retiro, okay lang. Pero to say na Laos, parang hindi pa dahil grabe pa rin kung bayaran ni Bob Aaron. Tsaka nasa peak pa din siya di ba? Pero ako siguro, marami nagsasabi na si Manny pa yung mga recipe para sa greatness niya, legacy na iiwan andun di ba? 8th Division World Champion. Luto na. Nagpa-retire din sa mga sikat, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya, diba? Eric Morales, mga pinag-retire niya. Pero ako may kulang pa rin na isa, alam mo ko, ano? May weather fight. Di ba? Kasi... Pera-pera? Pera-pera. Pero yun yung matchup na gusto makita ng tao di ba? Na para mapatunayan once and for all kung sino talaga sa kanila yung deserving. Although,
Ngayon kasi, ano na yan eh. No? Thing of the past na yung topic about pound for Yeah. pound eh, di ba? Dahil pareho na silang wala dun sa posisyon. Anyway, Pero this Sunday, si Mayweather against Robert the Ghost Guerrero. Guerrero. Pero wala eh. Parang ano eh. Parang giveaway na laban Pero sa kanya. yung Guerrero, you cannot take him lightly. Ito, we cannot take this guy lightly. Si Boss Danny Espiritu, nasa kabilang linya. Boss Danny, live kami ngayon sa PTV Sports. Kasama ko si Dennis, saka si Nicole. Boss Dan. Yeah, boss. Si kita, na-miss kita, alam mo yun? I miss you. Ay, birthday ko nung Lunes ha. Hindi mo ako binati, boss ha. Belated happy birthdays, no? Yun lang? Yun lang? Yun lang yun? Boss Dan, ang dami nagtatanong dito tungkol kay Lordy Tugade. Halos na araw-araw kami. Asa na ba si Lordy ngayon? Retired na ba siya? Nasa bahay. Parang officially, nag-retired siya. Unofficially kasi hindi naman siya in-retire, no? Pero wala na kumuha sa kanya para tingin ko na kontrata. Kahit sa ABL? Ang inaasikaso niya, meron din naman siyang mga farm. Meron din siyang apartment na pinaupahan. So, yun ang pinagkakabalahan niya. Okay. O sige, Boss Dan. Tanong mo si Junti raw ba? Tumatakbo sa Bogo? Si Junti, tumatakbo ba sa Cebu to? Sa Junti Valenzuela? Hindi, si Junti Valenzuela kasi, meron subcontractor siya ng mga project sa Cebu. Tsaka may taxi pa siya, no? Oo. Okay. O sige. Yun, retired na talaga yun, ano? Yun, nag-decide na talaga mag-retire. Si Junti. Oo, kasi pagka nagpa-practice siya, nakakatubig yung tuhod eh. Nagkakatubig ito. Okay. Boss Dan, salamat sa'yo, ha? Okay, so belated happy birthday. Thank you, boss. Love you, boss. Yun Take lang care. talaga? Ayun na. Yun lang. Hindi, tayo naman eh. Mabati lang tayo, masaya na tayo. Di ba? Oo, mukhang. Masaya ka. Bakit? Mukhang masaya. Okay, basa. Sir Snow, Nakapagod din eh. Kakapagod. feel ample ba sila KJ Canaleta at Gabby Espinas? Oo, feeling American. Subukan natin kausapin natin. Teka. Si Gabi. Yan, tawagan natin si Gabi. Ay, pero... Hindi, pero yung ano nila, yung mga amaho nila, alam ko foreigner talaga eh, di ba? Parang si Willie Miller. Ganun. Oo. Pero yung tatlo na yun, kwela yun. Yung mga jokes nun. Tsaka hindi talaga sila marunong, alam ko hindi sila masyadong ganong kabihasa sa English eh. Di ba din? Talagang Pilipino yung puso nila eh. Pilipina. Oo, parang si... Tsaka masarap ka kwentuhan yung mga yan. Oo, Sina nakakatawa yan. Willie, sina... KG. Eto si Gabi. Gabi! Nanonood ka ba ngayon, Gabi? Gabi! Sumagot na. Teka, tawagan natin ulit si Gabi Espinas. Spinach. PCU Dolphin to eh, no? PCU Dolphins. Kakampi dati ni Abelga. Si Bo Belga. Kaya nagtaka ako. Nag-champion sila, di ba? Kaya nagtaka ako ba't nag-aaway siya. Hanggang ngayon, hindi pa babaling yung PCU eh, no? Nicole? Oo, naban. Yun Naban. yung kay Coach Tolentino. Diba? Ito na, yan na. Idol, kumusta ka na? Ano ginagawa mo ngayon, Gabi? Dito na sa Batangas, nagpapahingin. Ano pa? Hindi ka nanonood ngayon? Hindi, ito, nasa labas ako. Medyo ano. Okay. May nagtatanong dito, may lahi ka raw bang Amerikano, Gabi? Meron, tatay ko, American. So you speak English, Mr. Gabi Espinas? Would you be comfortable if we talk to you in English? Sometimes, you know. Ano? Sometimes. Pero hindi ka nagkikita pa rin kayo ng daddy mo? Hindi, dad ko, patay na. Wala na. Si Dennis, baka 3 years mo, baka old pwede ako siya nung makita. Ha? Ano? Nung namatay yung dad ko, 3 years old ako. Bata pa. Bata. At 2 years old ka? 3. 3. 3 years old. Dito na rin siya yumao, Gabi. Dito na rin siya yumao, dito sa Pilipinas. Idol, mukhang nakalaig tayo Ito, Dennis, Ay, Gabi, live tayo, on air. Tingin mo, magandang hapon din sa'yo. Tingin mo si James Yap kay Abueva. Pardon, sorry. Hindi, tingin mo raw, makaka-recover pa si James Yap kay Abueva. Makaka-move on ba? Ganon. Sana wag na, siyempre, diba, kailangan namin yung series. Pero ito, tanongin ko, si Abueva ba pilam din? Alam ko, kailangan yun, idol eh. Pilam din. Pero, Pero? alam ko, pinalaki sa Am.
Pinalaki sa amo. Alam mo yung pinaka. Visit ka talaga, Gabi. O sige, Gabi, thank you ha. Baka gusto mong bumati. Wala ito na ngayon, natrunaw tayo kagabi. Oo nga, alam mo, hindi ko sinasabi na kausap na kita eh. Parang hindi ka ma-conscious. Ayan tuloy, na-conscious ka na. Anyway, Gabi, gusto mong bumati? Bumati ka na yung mga kamag-anak ko dyan. Lagi mong pinapabati, misis mo, tsaka yung mga anak mo. Binabati ko lang yung mga asawa ko, tsaka yung mga... Ha? barkada ko dito. Mga asawa ko? Hindi, yung asawa ko, tsaka mga kaibigan ko. Sorry. Okay. O sige, Gabi. Salamat. Thank you, Gabi ha. Okay, Good luck sa... Luck. Okay, love you to Idol. Okay, si Gabi Espinas. Okay? Pila isang Okay. Anyway, so pause muna ho kami for a short break. Yung mga text messages ho ninyo, tsaka mga emails, Facebook and Twitter, mention sa amin. Babasahin po namin sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Danny Siegel, and I'm an avid fan of PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Welcome back, everyone. Okay. Anyway, bago ko i-plug na si Meg po ay nominated sa FHM. Okay. Hindi, totoo to. Hindi, totoo. Na-nominate I siya. saw that then. Yeah, you saw it na. Yeah. So, please vote nyo naman si Meg. Parang yun na pong awa. Sige na. Okay, anyway, nasa kabilang linya ang head po ng PBA Media Bureau. Walang iba kundi si Boss Willie Marcel. Boss, birthday ko last week. Boss. Hindi lang ang masasabi ko sa'yo. Yun lang? Yun na lang yun? Yun na lang yun? Ano ko bang gusto mo? Gusto mo pang i-kiss kita? Yun, miss kita. Okay, anyway, Boss Will, may mga nagtatanong dito, kilala mo ba yung mga sasali sa slam dunk, 3-point shootout, tsaka obstacle, obstacle intercourse ba yan? Anong tawag doon? Yung, slam dunk, na hindi pa pwede na si Guevara. So, ang maglalaro dyan ay si Spirito, si Abueva, si Irene nakausap ko, mag-slam dunk siya, si Hadj at si Ellis. Okay. Ganda. Hindi sasali si Aguilar, Boss? Ay, hindi lahat ng gilas. Hindi pinatarin ni Coach Jot, gusto magpahinga, katulad ng 3 points. So, mawawala lahat din sina LA, si Gary, si Larry, yun ang mawawala. So, iba yung magti-3-point shootout sa atin. Sino po yung mga nasa 3-point, Sir Willie? Nasa 3-point shootout natin ngayon sa Ginebra dapat si Mike eh. So, injured si Mike. Sa Meralco dapat si Ron J. Injured din, so hindi makakapunta. Sa James Shop. Oh, sasali siya? Si James Shop. Si James Shop. Tagang po sa Petron. Pag kung di ako nagkakamalit, baka si Alex. Kabagnot. Petron ba to si Alex Kabagnot? Oo nga, no? Petron siya. Oo nga pala, Boss Will. Petron. Okay. So, Ay, Boss, si Mark Kagiwa ba, boss? Pupunta raw. si Mark ba? Mukhang malabo eh, no? Pupunta si Mike. Okay. Anyway, Boss Will, ito pa. So, andyan na kayo ngayon, sa Digos. Nasa Digos na. Makakarating lang namin kanina umaga. So, bukas ang start ng activities natin, ano po? Bukas nadating yung All-Stars. Yung karamihan ng mga players ang dating nila. Tapos ang Gilas dadating sa Friday kasama ang Board of Governors. Si James Shop dumating din sa Friday kasi nagpapatherapy. Tapos si Mike sa Sabado. Okay. Pare. Si Mark Pacapagal, di ba, reigning 3-point shootout? Champion. Laban ba? Kasali Kasali. siya. So, he will represent. Anong team mo i-represent ni Mark Macapagal, sir? Hello? Boss Will, anong team ang i-represent ni Mark Macapagal? Hindi mo ba naman team ni Mark Macapagal? Ano, boss? Ano ba? Ano, boss? Gusto kong banggitin. Yan ang hirap sa'yo. Yan ang hirap sa'yo. Nawawala ka, iba din ang racket mo. Tapos ngayon, nalimutan mo na PBA. Hindi, ano nga ang team niya? Gusto kong banggitin mo. Boss Win. Barako. Ano na? Barako Bull. Gusto ko sabihin mo yun, di ba? Di ba?
Barako Bull, yan yung number 1. Si Boss. Okay, anyway, thank you so much, Boss Will, ha? So, aktibidad natin dyan, Sabado, yung ating yung Blitz game natin, di ba? Biyernes yun. Aha. Tapos yun yung laro ng Legends. Tapos sa Sunday, yun yung Gilas at All-Star. Okay, so good luck po sa inyo dyan, boss. Ingat kayo dyan, ha? Ingat, boss, ingat ka dyan, ha? Boss, ingat ka dyan. Mas mag-iingat kayong dalawa ni Dennis dyan. Pareho kayong magagaling. Mag-iingat kayo. Hindi, boss. Manonood na lang kami sa TV, ha? Manonood na lang kami, boss. Pero, Kasi lagi kayong wala at nasa palaro kayong pambansa, nalimutan niyo yung PBA. Kahit nalimutan niyo yung PBA, mahal pa rin namin kayo sa PBA. Di namin kinakalimutan yun, boss, ha? Pinareserve na nga kita sa Urology Center sa Martes, eh. Check up, eh. Na, boss? Gano'n. Sige. Happy birthday. Pagbalik ko, Snow, magkita tayo. Okay, boss. Salamat, boss. Thank you so much. Love you. Okay. The amiable The Willie amiable, Marshall, napakabait. PBA Ikaw- Media Bureau. Ikaw, Nicole, kilala mo personally si Boss Willie. Ano masasabi mo sa ugali niya? Personally, Yung daddy mo, kinukwento yan, di ba? Paano siya pinupuri ng daddy mo pag nasa bahay? Si Boss Willie. hindi ko naman... Mabait. Okay. Approachable. Di ba? Tsaka sa kabagay na bagay niya yung polong puti. Yun. Oh, yun. Kumbaga kung ang showbiz merong Sir Chief, ito, Media Bureau Chief. Media Bureau Chief to. Kumbaga, sa showbiz, ang katapat ito sa showbiz, parang Fernando Po Jr. eh. Ganun siya ka-approachable eh. Di ba? Sino ba? Tipong, tipong, ito mo naman yung boses, macho-macho. Macho. Uy, nadidinig niya pala tayo. Nakadial pa pala siya. Okay, Boss Will, tawagan kita ha, after our program. Thank you so much. Okay. Anyway, so basa tayo, Dennis, sa mga text naman tayo. Text tayo. Sagarin nyo na. At may aayusin na ako sa gilid ha. Dennis, kayo muna saglit ha. Dali lang ha. Ayun na, rarakit na naman. Okay. Ganda jogging Snow at Lolo Dennis. Talagang lolo, Bakit ha? naman Lolo? Huwag kang basahin yan. Sige. Palagay nyo, ano na ngayon? Sa boxing sa Pilipinas, ngayon puro talo tayo from Maki ng Manila. Well, meron pa rin tayong Maki, 3 world champions. Si Janriel Casimero, si Donnie Nietes, at saka yung guest kanina sa PSA, si Marlito Sabilio. So we have 3 more champions. Yung mga sikat, yun na medyo nagtatatalo, pero kung titignan natin, at least may chance yung mga bagito na makagawa ng pangalan at saka ng ingay. It all depends on their performance, syempre. Pero at least, na-open yung opportunity for our up-and-coming fighters. Okay? Next. Okay, eto na kami. Eto na. Okay. back. Hindi ko makita kasi yung yung kay Meg, yung Ano yun? kung paano bumoto. Ano kay Ruben? Yung voting Meron pa tayong news item. Okay, ching-ching. Halika. Meg, halika, sama mo na kami dito para malapit na rin tayo magpaalam para sakto. Okay. So Meg, introduce mo na yung natin next story. Ayan. Balik tayo sa local sports scene. Mag-chat daw tayo. Chat? Ayaw nga pala. Chat. Wala na chat. Ito ang story. Ito. Sabi kasi dito chat eh. Okay, anyway. So, Live ho kami. Ayan, basa ka na, Meg. Pumasok ka lang, Meg. Nagulo na rito. Okay. Okay, game. Balik tayo sa local sports scene. Chat daw. Chat daw? Next message, ibig Sure kayo na sabihin. chat? Chat talaga? Ito na lang. Ito, sports chat. Hindi, ang sports chat natin, yung may guess. Wala na tayong story. Wala na i-roll na BTR, ha? Okay, anyway, sige, basa muna tayo. Meg, ikaw nga muna magbasa. Tulungan mo kami magbasa ng mga messages natin. Dito, galing sa Twitter, okay? Ang sabi niya ay... Nakalimutan na ni Snow Badwa na petrol kabagi. Haha. I-explain ko Kulit sa lang. inyo, ha? I-explain ko sa inyo. Abangan nyo, okay? Anyway, so ano to? Ito, basa pa, Meg. Ito. Ito. From Billy Santos, grats kay Dandameg, FHM 100, sexiest women. Wow. Pag-ilan siya so far, idol? Belated happy birthday. Dapat number 1. Sige, basa pa. KJ Matias. Snow, totoo bang may balak palitan si Jordan ng Talk and Text kasi masyado siyang soft kumpara sa ibang mga import? Di ba kinasal na yan? Si Jordan. Oo. Kanina. Jordan Hill? Ay, Michael Jordan. Hindi, yung import. Jordan, kinasal na naman ba kanina? Si Michael Jordan. At age 50. Oo nga. Pero ikaw, ano yung sabi mo, Meg? May binubulong ka? Si Jerome Jordan, malamang? Palitan. Uy, balita ko.
Either yung dating import, baka pwede raw, si Donel. Junel. Anyway, ito, okay, nung nakaraan pong Webe, nung isang araw, Kaya mo yan. okay, nakakalito, ay pinalado kami na makapanayam si Congresswoman Josie Lim Kay Chong ng First District of Negros Oriental. Isa ho yun sa mga tumulong sa PTV Charter, ha? Ay. At kasama po natin yung kanyang running mate no, sa pagka-governor, si Vice Gubernatorial Candidate Mark Macias ng Negros Oriental. At ito po yung mga naging panayam natin sa kanila regarding doon po sa sports development, doon po sa kanilang lalawigan. I-develop na kasi ito as sports tourism hub. Yes. Di ba, mate? Pwede. Dahil yung mga venues magaganda. Ito, panoorin na natin na mabilisan. Paki-fast forward ng konti rin para mabilis-bilis, ha? Okay? Joke lang. Play it! Direct. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Ngayon po, kapiling natin mga kaibigan ang dalawa pong iconic personalities ng Negros Oriental. Unang-una po, si Congresswoman Josie Lim Kay Chong. Ma'am, magandang hapon po. Welcome po sa PTV Sports. Magandang hapon din, Snow, and it's good to be here at your program. At kami po, the pleasure is with us, enjoying ito pong Negros Oriental, ang inyo pong hometown. And of course, kapiling din po natin mga kaibigan, ang running mate ni Congresswoman Josie Lim Kay Chong for gubernatorial, anyway, vice gubernatorial candidate, Dr. Mark Macias. Sir, magandang hapon po. Welcome sa PTV. Good afternoon, Snow, and welcome to Dumaguete also. Una, ma'am, yung palarong pambansa po, stage here in Negros Oriental, and nakita po namin yung naging warm welcome ng publiko, and from my perspective, dito po na-revive ulit yung interest ng tao in this palarong pambansa na somehow in the past years parang nakalimutan na, with of course the PBA and other big time sports activities. Kayo po, ma'am, anong personally nakita ninyo sa palaro and ito for our youth and for the athletes and the sports fans of Negros Oriental? Well, we're so happy that Palarong Pambansa was held in Negros Oriental simply because we also want to show the whole nation that we have the capacity, to host a big event like this. And it also helps in the youth development, especially the sports. And as you said, it also helps in reviving the enthusiasm and to motivate our youth to go into sports program. Malaking bagay yan because it's not all academics when we talk of the Department of Education and their role in molding and nurturing our children. It also pays to have a healthy body and mind. So this is one way of promoting that, at the same time promoting our province. Lipat po tayo kay Dr. Mark Macias, hopefully the future Vice Governor of this province. Sir, kayo po yung been into sport. Before ito po ating interview, talked about yung inyo po naging experiences, with of course some of the top ortho doctors in the country. Dito po sa Negros Oriental, basically ano po yung nakikita ninyo na kakayahan ng po mga kababayan natin sa sports? Ano po yung sports talaga po pwede masasabi natin atin? Actually, if you take a look around our province, our community has a very vibrant sports community. Here we have marathons. Almost every week meron kang makita ng mga marathons. We have ultra-marathoners here. So very, very vibrant. In fact, some people were thinking, we also have the Dumaguete Adventure Marathon, where a lot of people from all over the country come to participate in. So this one is sponsored by, if I'm not mistaken, Foundation University. So hindi kami nahuli dito when it comes to sports, because basically we have a very young community, marami estudyante, marami intellectuals, marami mga professionals who are now actively into sports. So kumbaga yung natural resources niyo, paligid doon niyo, yung nagiging training ground for your future athletes. In fact, dahil marami kaming bundok, ang gagaling ng mga downhill mountain bikers namin. O nga po, dito po yung isang champion natin sa SEA Games, Si Borja. Joey Barba. Barba. Joey That's Barba. right. So yung and swimmers, meron na po ba tayong mga champions dito? I'm not too sure about that, but there are activities where they, as I mentioned before, they start from Cebu and swim across the channel, Thailand Strait, and end up in Negros So Oriental. isa ho ba yan sa mga dapat sigurong we look into in the next 3 years? Definitely, I think sports tourism is something that we can be proud of and we can develop some more. So nagsimula na po ba yung sports tourism dito? I'm sure panahon pa ho ng inyong late dad
talagang active na ho kayo sa pagpapadala ng mga PBA. Ang dami na, even at night, if you walk down the streets of Dumaguete, merong yung nagbo-boarding, di ba? You go down the beach, meron din na yung din, no? So, very, sila, hindi, in short, hindi kami nahuhuli dito. In fact, sometimes we're on the forefront. Archery. We have a lot of archers who are gold medalists. Not only gold medalists, even Olympic. Olympic, yes. Olympic. Chan. Yeah. Jennifer Chan. Jennifer Chan. Yes, is from Jennifer Chan and some other homegrown, people. yes. Si Melto. No? Si Congresswoman Josie, ma'am, with this, no, na yung mga potentials natin sa sports, ano ho ang balak ninyo to intensify pa yung program natin? And do you think, dun po sa ipinakitang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Negros Oriental sa staging ng palarong pambansa, talaga po bang ready tayo to be sports-minded people and sports balance? Definitely. Negros Oriental is open to all these improvements and development. In fact, the one would be, of course, the budget. Importante, even if how good your program is, the plans that you have, but if you do not have enough resources or budget for it, then sometimes you get frustrated. Kasi yung gusto mo, hindi matutupad. The objectives that you want, hindi matutupad. There has to be some sort of a timeline. What you want to do in the next 3 years, in the next 6 years, in the next palaro. What are the things that, what are the strengths and weaknesses, no, of our players here? As you said, diversified yung mga natin dito. Even soccer, they are very, very popular when it comes to soccer and football. Silliman University has already produced a lot of national soccer players na kinukuha na. Just sad to say, it's mga private naman. Now, we have national players that then eventually they move to professional. So, dami-dami talaga. As you said, archery, beach volleyball, even mga basketball players din, may marami na rin tayo nakuha, no? Produced for national. So you think ito pong popularity and the first attention na tinatanggap ngayon ng Negros Oriental is temporary because of the palarong pambansa? And siguro, kung kayo po'y mauupo, gusto niyo po i-sustain po yung attention na nakukuha nationwide. Yes, definitely. When the president was here, we were so thankful that he was very candid and open about how he wants to help Negros Oriental. And we can also be part of the change, no? The transformation of Negros Oriental to become one of the frontier, future darling of the national government. And why not? Well, as Josie said, no, we're glad that we're being given the chance to show that we're capable to hold the national event like the Pambansa. This wasn't done overnight. No? A long time ago, we were already wanting to host this event, and we could not. The facilities that you have seen in our province was built through the years. No, we have our stadium, we have our Olympic size pool, we have the diving board, we have all the sports centers. No? We're slowly building. Josie, any message you want to impart to sa ating mga televiewers? You're nationwide, and of course, kung mga tumutok sa ating sa palarong pambansa, may message po ba kayo? Well, first, let me congratulate the Department of Education and the province also for hosting this. I know it's a daunting task, but there's so many things that remains to be improved, but so far we've done our best. So I'd like to congratulate everyone, especially the sports activities that are ongoing sports activities and the people, the athletes, especially the athletes, for winning the gold. And from all different regions, thank you for coming to Negros Oriental, and I hope you had a nice day here, and not only a nice day, but memorable stay. And then keep coming back. Negros Oriental, I guess, is one of the best kept secrets, most livable place. It has been said not by me alone, but a lot of people who have come to Negros Oriental and experience the beautiful people and beautiful places that we have. So we want, of course, there's so many things. The opportunities are here, and we just need to tap it because so far I would say we're still lagging behind, but we will get there. So yun po mga kaibigan, ang atin pong naging panayam with the driver and the conductor sa atin pong pagbiyahe sa Daang Matuwid. Asensong walang patid, Congresswoman Josie Lim Cai Chong, candidate for governor, and of course Dr. Mark Macias, the vice gubernatorial candidate ni the partner, the running mate of Congresswoman Josie Lim Cai Chong. Narinig niya tayo, pre, kaya Ayun na tayo. Oh, kita mo, pinag-uusap. Ayan ang mga off the air namin. Okay, anyway, so mabilisan nung basa, si Boss Rani Cruz ng Subic. Subic, yes. Boss, hintayin mo kami dyan, ha? Tsaka si Kuya Jules,
Julio Laurente ng Petron, happy birthday kay Angel Manero. Andalas mag-birthday nito, ha? Laging At birthday. saka si Nicanor Ramos, salamat sa iyo. Tapos pakibati si Ken Ken, birthday niya ngayon. Uy, yung pinsan ko, si Ken Ken, birthday ngayon. Okay, mabilis na. Makuha, mga tingin niyo. Kapatid ko. Happy birthday ngayon. Nanette Prinsipe. Nanette, siyempre. Okay, and I Nicole? want to thank my mom, my dad, my sister, and my lola. And? Mr. Amis Tumang Amazing Playground. And my wife, Queenie Z, watching now. Salamat po sa Baraka Bulacan Chikola, Mr. Nakalimutan ko na. Kayo mo yan. Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Rafi Casao, at syempre kay Mr. J. Lianos D. Syempre kay Coach Bong Ramos at Raiko Toraman. At syempre salamat din sa Axel T-System, Willie Ortiz, Philip Golo, Willie Rosa, ikaw malapas sa Arvin Roa. Ako mo ang Coach Tobadwa. Meg Sioson. Nicole Ramos. Dennis Principe. Uy, wala raw ito bukas. Okay, papayag. Kami na pa muna. Magandang umaga na, Global Pinoy. Antabayanan ng News at 6. Bye-bye.